Sumasakit yung ulo ko dito kakanood ng mga videos sa TikTok about dun sa bagong pinapatupad ng LTO na mga transfer of ownership kapag nakabili ka ng sasakyan or motor na second hand. So, mayroon kasi kaming motor at sasakyan, puro din yan second hand, pero nabili pa yan bago pa sila naglabas ng ganito. So, di ko alam kung paano ko din matatransfer. Tapos mayroon deed of sale yan, open deed of sale, pero yung ID ng may-ari is isang ID lang, and then driver's license lang. So ang driver's license, alam naman natin na may expiration date 10 years, yung iba 5 years, depende sa status ng may-ari. Kapag may history ka kasi ng aksidente or bangga, 5 years lang yan. So yan yung una-una naming first family car way back 2012. And then medyo na-stuck yan ng matagal. So ngayon parang kinakabahan ako dahil syempre madami ngayong naglalabasan na kailangan ma-transfer yan sa bagong, kunwari ako, binili ko yung sasakyan mo, kailangan ma-transfer ko sa pangalan ko, and then ikaw na may-ari i-report mo daw sa LTO. So sumasakit yung ulo ko guys, kasi syempre hindi naman ako marunong mag-drive. So marunong lang mag-drive dito is yung aking anak. Tapos syempre kapag yung asawa mo is foreign guy, 3 months lang sila ditong allowed mag-drive. So dapat marunong ka rin mag-drive, tsaka kailangan ng transfer of ownership. Tapos kung hindi mo na mahagilap yung tao, pupunta ka pa doon sa lugar, tapos may kukunin ka pa na requirements na affidavit o non-residency daw yun. Tapos kasi kung hindi mo na makakontak o hindi mo na makita yung tao na nagbili, so pupunta ka doon kung saan nakalagay ang pangalan. So yung sa amin is nasa Laguna yan, part ng Binyan, pero matagal na yun at saka wala na akong balita sa may-ari, kasi dati yan sa boss ko, yung nagtatrabaho ko sa buy and sell ng sasakyan at mga pyesa doon sa Laguna. So ang matindi niyan, bandang Crisantimum yan ang may-ari. So hindi ko kabisado rin yan doon, kasi syempre binili din lang ng boss ko, tapos binenta din sa akin since marami sila noong sasakyan. And then syempre matagal ako sa boss ko dati, mga 12 years ako nagtrabaho doon. So parang dati kasi hindi big deal, basta na-rehistro ang sasakyan mo, tapos may lisensya yung gagamit ng sasakyan, at syempre kompleto naman papel, parang hindi na siya big deal. Pero ngayon parang nakakakaba na. Sabi nga ng anak ko sa akin, kailangan daw yung motor namin ilipat na daw sa pangalan ko or sa pangalan niya. Pero yan is original, nakapangalan sa nanay namin, kasi nang kinuha yan ng kapatid ko is syempre hindi pa siya noon allowed na kumasuba, parang 21 years old, 22 years old yung kapatid ko nang kinuha yan. And then so inilagay sa pangalan ng nanay namin, kasi syempre yung proof of income or yung CI, kasi di ba hulugan yun dati, so nakapangalan sa nanay namin. So ngayon dahil nagpatupad-tupad tong batas ng LTO na kailangan i-transfer na sa pangalan mo yung mga sasakyan, so medyo madaming kinakabahan. Pero paano yung mga nagbabay and sell? Kaya siguro madami ngayong nagbabay and sell, at then madami ngayon parang binibenta na lang yung mga sasakyan nila ng parang junk shop price, kasi nisip siguro nila mahirap hanapin paano kung yung nabili mong sasakyan is lost plate, lost ORCR, or mayroon naman is puro photocopy. So pupunta ka sa LTO, magpapa-change ownership ka or magkukuha ka ng confirmation. After nyan, pupunta ka pa sa HPG. So medyo madami kang lalakarin, at
babagal pa naman dito ang pag-process ng mga sasakyan. Kaya kung napapansin nyo ngayon, para nagbabaksakan presyo ng mga sasakyan sa online, buy and sell. Tapos mayroon din yung iba na parang bumibili sila ng mga sasakyan, pero parang pina-part out. Alam nyo yung by pyesa na lang nila binibenta. So, sa akin kasi medyo luma na din yung sasakyan namin. And then, ngayon ko lang siya napaayos. Ngayon pa lang namin siya magamit kasi natambak yan ng pandemic. Dapat nga binibenta ko na rin yan, kaso lang parang tinawaran ng hindi makatarungan. So, pinaayos, and then umayos na parehistro, binila ng gulong. So, ngayon parang napapanik yung tao dahil dito sa bagong ordinansa ng LTO na kailangan i-change ownership mo yung sasakyan sa'yo. Pero ang daming requirements, lalo na kapag yung may-ari is hindi mo na makita. Tapos ang nakalagay lang sa open deed of sale, isang ID lang, tapos isang perma lang. So, kailangan 3 perma doon. Nako, sa akin pa naman open deed of sale, pero isa lang yung perma, tapos isa lang din yung ID. So, ano kayang gagawin natin dito sa mga nabili nating mga sasakyan na second hand, di ba? Ibebenta na lang natin ng 3, 100, gano'n.